Magandang gabi ho, Boss Pao. Ako ho si Marco. Nangyari ang kwentong ito sa isang maliit na barangay sa San Miguel, Bulacan. Isang lugar na tahimik kapag gabi at halos puro bukirin ang makikita sa paligid. Ayon sa nagkwento sa akin, ay may isang matandang albularyo roon na kilala bilang si Mang Isko. Mahigit 30 taon na rin siyang nagagamot, Boss Pao. Kapag may batang nilalagnat at may matandang nananakitang katawan o may taong sinasabing nabati o nausog, kay Mang Isko sila pumupunta. Pero may isang bagay na kakaiba sa kanya. Hindi niya kailanman pinapayagang lumapit ang kahit sino sa likuran ng kanyang bahay. May mataas na bakod doon, gawa pa sa lumang yero at kahoy. Palaging nakakandado ang gate at kapag may nagtatanong kung ano ang mga nasa likuran, iisa lamang ang sagot niya: huwag daw pakialaman. Nung una, Boss Pao, walang naniwala na may kakaiba roon. Hanggang sa isang gabi, dumating ang isang lalaki mula Malolos para magpagamot sa matinding pananakit ng dibdib. Pagkatapos siyang gamutin ni Mang Isko, napansin niyang may ibang kakaamoy sa paligid. Amoy lupa, pero hindi ordinaryong amoy ng bagong hukay na lupa. Mas mabigat yon, mas maasim, at parang may halong bulok na dahon. Habang palabas na siya ng bahay, bigla niyang narinig ang tunog ng pala mula sa likuran. Isang bagsak, dalawa, tatlo, at sinundan iyon ng mahinang kalansing na parang may hinihila sa lupa. Hindi niya pinansin, Boss Pao, pero bago siya tuluyang makalabas, nakita niya sa gilid ng bakod ang isang maliit na butas. At sa butas na iyon, may nakita siyang kamay. Maputla, marumi, at parang bagong hukay mula sa ilalim ng lupa. Doon na siya tumakbo, Boss Pao. Kinabukasan, kumalat ang kwento sa barangay. Pero walang gustong magreklamo laban kay Mang Isko. Kilala kasi siyang tumutulong sa mga tao. Hanggang sa may isang batang babae na biglang nawala. Ang pangalan niya ay Liza. 12 taong gulang. Huling nakita siya malapit sa bahay ng albularyo. 3 araw siyang hinanap ng buong barangay. Pumunta pa ang ilang tao sa angat at mga kalapit na lugar para magtanong kung may nakakita sa kanya. Pero walang resulta. Pagkaraan ng isang linggo, Boss Pao, may isang matandang lalaki na nakakita kay Mang Isko na naguhukay sa likuran ng bahay. Nang gabing iyon ay tinawag niya ang ilang kapitbahay. Palihim silang pumunta roon. At nang makita nila ang lupa sa likuran ng bahay, ay may mga nakausling kahoy na parang maliliit na krus. Hindi isa, hindi dalawa, kundi dose-dose ng piraso. Doon nagsimula ang totoong takot. Dahil nang halughugin nila ang paligid, may nakita silang mga lumang damit, litrato, mga piraso ng rosaryo, at mga gamit ng mga taong matagal nang nawawala. Pero ang pinaka nakakatakot, may mga pangalan, Boss Pao, na nakasulat sa maliliit na kahoy. Mga pangalan ng mga taong minsan nang nagpagamot kay Mang Isko. At isa sa mga pangalan ay si Liza. Agad nilang ipinatawag ang mga otoridad. Pero bago pa man nila mahuli si Mang Isko, ay nawala na siya. Walang nakakita
kung saan siya pumunta. Iniwan niya ang bahay na bukas. Naiwan ang kanyang mga bote ng langis, mga tuyong dahon, mga lumang libro, at iba't ibang gamit sa paggagamot. Pero may isang silid na nakalak. Nang buksan iyon, Buspaw, doon nila natuklasan ang isang lumang notebook. Punong-puno ito ng mga pangalan. Bawat pangalan ay may petsa. At sa tabi ng bawat pangalan, may nakasulat na isang salita. Salitang nakita, may iba namang bumalik. At ang pinakahuling entry ay may petsang 3 araw bago nawala si Liza. Ang pangalan niya ang nakasulat, pero sa tabi nito, walang salitang nakita. Ang nakasulat lang ay hindi pa tapos. Akala ng mga tao, Buspaw, ay iyon na ang katapusan. Pero makalipas ang ilang buwan, may bagong pamilyang lumipat sa bahay ni Mang Isko. Hindi nila alam ang nangyari roon. Isang gabi, bandang 12:00, nagising ang ama dahil may naririnig siyang paghuhukay sa likuran ng bahay. Paglabas niya, wala namang tao. Pero ang lupa sa likuran ng bahay ay bagong hukay. At sa gitna nito, may isang maliit na kahoy. May nakasulat na pangalan. Ang pangalan ko, Buspaw, Marco. Kaya hanggang ngayon, hindi ko alam kung tunay na kwento lang ba ang narinig ko o may dahilan kung bakit eksaktong pangalan ko ang nasa kahoy na iyon. At ayon sa taong nagkwento nito sa akin, ang bahay ni Mang Isko ay matagal nang abandonado. Hello po sa lahat. Ako po si Ronald. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang matandang albularyo na sinasabing nakatira sa isang liblib na bahagi ng Talisay, Batangas. Hindi ko na babanggitin ang eksaktong barangay dahil ayon sa mga nagkwento sa akin, hanggang ngayon ay may mga taong nakakakilala pa rin sa pamilya ng lalaking ito. Ang pangalan niya, Buspaw, ay Mang Severino. Unang beses siyang narinig ng mga tao noong dekada 80. Noon pa man, kilala na siyang mahusay magpagaling gamit ang mga dahon, langis, halamang gamot, at mga dasal na minana raw niya sa kanyang lola. Pero may isang bagay na hindi maipaliwanag tungkol kay Mang Severino. Hindi siya tumatanda. Noong 1987, may litrato sa isang lumang album ng pamilya ng isang batang lalaki na nakatayo sa tabi ng isang matandang lalaki. Ang pangalan ng matanda ay Severino. Ayon sa mga nakakita ng litrato, mukha siyang nasa edad 50. Makalipas ang mahigit 30 taon, nakita uli siya ng isang residente sa parehong lugar, parehong muka, parehong boses, parehong peklat sa kaliwang pisngi, at higit sa lahat ay parehong edad. Noong una, Buspaw, inisip lang ng mga tao na anak lang niya ang taong nakita nila. Pero nang tanungin nila ang ilang matatandang residente, iisa ang sagot nila. Si Mang Severino pa rin yan. Doon na nagsimula ang mga bulong-bulungan. May nagsabing may lihim daw siyang ritual. At may nagsabing gumagamit siya ng kakaibang halamang tumutulong para hindi siya tumanda. Pero may isang kwento na mas nakakatakot.
Sinasabing bawat 10 taon may isang taong pumupunta sa bahay ni Mang Severino para magpagamot at hindi na muling nakikita. Noong 2001, Buspaw, may isang lalaki mula Lipa City na nagpunta roon dahil sa matinding pananakit ng katawan. Sinamahan siya ng kanyang pamangkin. Pagdating nila sa bahay, napansin agad ng pamangkin na napakaraming lumang litrato sa dingding. Mga litrato ng mga taong nagpagamot kay Mang Severino. May mga litrato noong 1960s, 1970s, 1980s, 1990s, at 20s. Ang nakakatakot, habang tumatanda ang mga taong nasa litrato, si Mang Severino ay hindi nagbabago. May isang litrato pa nga, Buspaw, kung saan makikita siyang nakatayo kasama ang isang batang babae. Sa ilalim ng litrato ay may petsang 1968, pero sa isa pang litrato, parehong babae na ang nasa edad 50 at nasa tabi pa rin niya si Mang Severino. Parehong muka, parehong itsura, parang hindi siya naapektuhan ng panahon. Habang naghihintay ang pamangkin sa labas, may narinig siyang mahinang kalabog mula sa ilalim ng bahay. Akala niya, Buspaw, ay merong hayop. Pero nang tumingin siya sa sahig, napansin niyang may maliit na kahoy na pinto sa ilalim ng lumang mesa. Bahagyang nakabukas iyon. At mula roon, may malamig na hangin na umaakyat. Hindi niya dapat binuksan, Buspaw. Pero dahil sa kaba at curiosity, dahan-dahan niyang itinaas ang takip. May hagdan pababa at sa ilalim, may isang maliit na silid. Walang ilaw, walang bintana, pero puno ng mga bote. May mga bote na may lamang tuyong dahon. May mga bote na may langis. At may mga bote na hindi niya maipaliwanag ang laman. Sa pinakadulong bahagi ng silid ay may isang lumang kahon. Binuksan niya iyon, Buspaw, at doon niya nakita ang mga lumang dokumento, birth certificates, mga litrato, mga pangalan, at mga petsa. Pero ang pinaka nakakatakot ay ang isang lumang dokumentong may pangalan, Severino Santos. Ang petsa ng kapanganakan ay 1934. Kung tama ang dokumento, Buspaw, dapat ay matanda na siya ng husto. Pero nang gabing iyon, Buspaw, nakita siya ng pamangkin na parang nasa edad 50 lamang. Bigla niyang narinig ang yabag sa likuran. Hindi niya alam kung paano ito nangyari. Pero nasa hagdan na si Mang Severino. Tahimik lang itong nakatingin sa kanya. At sa unang pagkakataon, napansin ng lalaki, Buspaw, na kahit gabi na ay parang walang kahit anong refleksyon si Mang Severino sa salamin na nakasabit sa dingding. Tumakbo siya palabas. Iniwan niya ang kanyang tiyuhin. Iniwan niya ang bahay. At hindi na siya bumalik. Kinabukasan, kasama ang ilang residente, bumalik sila para sunduin ang kanyang tiyuhin. Pero wala na roon si Mang Severino. At wala na rin ang mga bote. Parang walang nangyari. Ang tanging naiwan ay ang lumang kahon. Dinala nila iyon sa barangay. Pero bago pa nila tuluyang maimbestigahan ang laman, biglang dumating ang isang matandang babae.
Buspaw nang makita niya ang litrato ni Mang Severino. Nanginginig siya. Sinabi niyang nakita na niya ang lalaking iyon noong bata pa siya. Hindi noong 1980s, hindi rin noong 1970s, kundi noong 1940s. At ayon sa kanya, Buspaw, ganoon na raw ang itsura ni Mang Severino noon. Dito lalo naging kakaiba ang kwento. Dahil kung totoo ang sinabi ng babae, hindi lang pala dekada ang pagitan ng mga litrato. Mahigit 80 taon. Lumipas sa mga taon na wala sa lugar ang pangalan ni Mang Severino. Hanggang noong 2019, Buspaw, may isang pamilya mula Quezon Province na nagpunta sa Batangas. Habang bumabiyahe sila sa isang lumang kalsada malapit sa Tanawan, nagkaproblema ang kanilang sasakyan. Kinailangan nilang huminto habang naghihintay sila ng tulong. May matandang lalaki na lumapit daw. May suot itong simpleng damit. May hawak na maliit na supot na mga dahon. Tinanong niya kung may kailangan sila. Nang makita ng ama ang muka ng matanda, parang biglang nawala ang ingay ng paligid. Kilala niya ang mukha, Buspaw. Hindi niya alam kung saan. Hanggang sa maalala niya ang isang lumang litrato na nakita niya noon sa bahay ng kanyang lolo. Isa iyong litrato mula pa noong 1960s. Parehong lalaki, parehong muka, parehong peklat sa pisngi, at pareho pa ring mukhang nasa 50 taong gulang. Nang tanungin niya ang matanda kung sino siya ay ngumiti lamang ito. At bago siya umalis, Buspaw, sinabi niya ang isang bagay na hindi nakalimutan ng lalaki hanggang ngayon. Hindi lahat ng nabubuhay ng matagal ay pinagpala. Pag-alis ng matanda, gumana bigla ang sasakyan. Sinubukan nilang sundan siya, pero wala na, Buspaw. Parang naglaho sa madilim na kalsada. Magandang gabi ho mga kahoror. Ako ho si Jonathan. Ang kwentong ito ay ipinasa sa akin ng isang taong nagsabing siya mismo ang nakaranas ng mga pangyayaring ikikwento ko. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong pangalan ng barangay. Pero nangyari raw ito sa isang lumang bahay sa Baliwag, Bulacan. Isang lugar na tahimik lalo na kapag sumasapit ang gabi. Noong 2018, lumipat doon ang pamilya ni Edgar. Luma na ang bahay ng bilhin nila iyon. Halos 40 taon na raw itong nakatayo at matagal nang walang nakatira. Makapal ang alikabok, Buspaw. Luma ang mga bintana at may isang malaking puno ng balete sa likuran ng bahay. Pero mura ito, kaya kahit may mga kapitbahay na nagbabala sa kanila na huwag nang kunin ang bahay, itinuloy pa rin nila, Buspaw. Ang unang gabi nila roon ay normal naman. Walang kakaiba. Hanggang bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ang asawa ni Edgar dahil may narinig siyang tunog ng mga yapak sa sala. Mabagal, parang may taong nakapaa. Akala niya ay isa sa mga anak nila. Pero nang silipin niya ang hallway, madilim ang buong bahay. Nang puntahan niya ang mga kamag-anak, lahat sila ay mahimbing na natutulog. Pagbalik niya sa kwarto, sinabi niya kay Edgar ang narinig niya. Kaya hindi na sila lumabas.
Kinabukasan, Buspaw, nakita nila ang sahig ng sala. May mga basang bakas ng paa mula sa pintuan papunta sa hagdan at doon nagtatapos. Ang problema, walang tubig sa loob ng bahay at walang sino man ang lumabas ng gabing iyon. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ang iba pang kakaibang pangyayari. Minsan ay biglang bumubukas ang isang lumang pinto sa ikalawang palapag. Minsan naman, may naririnig na parang umiiyak na babae sa kusina. Pero kapag tinitignan nila ay wala naman. Isang gabi, Buspaw, habang nasa trabaho si Edgar, naiwan sa bahay ang asawa niya at ang 2 pang anak. Bandang 11:00, narinig niya ang tunog ng isang babae na kumakanta sa lumang kwarto sa taas. Mahina lang, halos pabulong. Hindi niya maintindihan ang lyrics, pero pamilyar ang melody. Ang mas nakakatakot, parehong kanta raw iyon na madalas kantahin ng kanyang lola noong bata pa siya. Hindi niya alam kung bakit naririnig niya iyon sa bahay. Dahan-dahan siyang umakyat at habang papalapit siya sa kwarto, lalong lumilinaw ang kanta. Pagbukas niya ng pintuan, tumigil ang tunog. Walang tao sa loob, Buspaw. Pero sa gitna ng kwarto ay may lumang upuan at nakaharap iyon sa bintana. Kinabukasan, tinanong nila ang dating may-ari tungkol sa bahay. Doon nila nalaman ang isang lumang kwento. May dating nakatira roon na isang babae na nagngangalang Elena. Mag-isa raw siyang nanirahan sa bahay matapos mamatay ang kanyang asawa. Isang gabi, bigla siyang nawala. Hindi raw malinaw kung ano ang nangyari. May nagsabing umalis siya. May nagsabi namang may nangyari sa kanya sa loob ng bahay. Pero hindi kailanman natagpuan ang kanyang katawan. Ang tanging naiwan niya ay isang lumang upuan sa ikalawang palapag. Doon daw siya madalas umupo gabi-gabi habang nakatingin sa bintana. Simula nang malaman iyon ng pamilya, hindi na nila ginagamit ang kwarto. Pero isang gabi, Buspaw, nagbago ang lahat. Bandang 3:00 ng madaling araw ay nagising ang anak ni Edgar. 10 taong gulang lang siya. Sinabi niyang may babaeng nakatayo raw sa tabi ng kanyang kama. Mahaba ang buhok, nakasuot ng puting damit at nakatalikod. Akala nila ay panaginip lamang. Pero nang tanungin siya kung ano ang sinabi ng babae, bigla siyang natahimik. Pagkatapos ay sinabi niya, Ang sabi niya, umalis na raw kami. Kinabukasan, Buspaw, nagpasya ang pamilya na pumunta sa Malolos para hanapin ang dating may-ari at malaman ang buong kasaysayan ng bahay. Doon nila nalaman ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Hindi pala si Elena ang unang nawawalang tao sa bahay. May isa pang babae na tumira roon bago siya. At may isang lumang litrato sa pamilya ng dating may-ari. Sa litrato, makikita ang isang babae na nakaupo sa lumang upuan, nakatitig sa kamera. Ang mukha niya ay halos hindi makita dahil madilim ang kuha. Pero nang makita iyon ng asawa ni Edgar, nakilala niya ang damit. Parehong pareho daw iyon ng damit na sinabi ng kanyang anak na suot ng babaeng nakita niya.
Nang gabing iyon din, Buspaw, bumalik sila sa bahay para kunin ang kanilang mga gamit. Pero bago sila umalis, may narinig silang malakas na kalabog mula sa ikalawang palapag. Sabay-sabay silang napatingin sa hagdan. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng lumang kwarto. At mula sa loob, gumulong pababa ang isang lumang litrato. Hindi nila iyon nakita noon. Pinulot yun ni Edgar. At nang tignan niya, nanlamig ang buong katawan niya, Buspaw. Litrato iyon ng pamilya nila. Pero hindi bagong litrato. Lumang-luma na ang papel. At ang pinaka nakakatakot, nakaupo sa likuran nila ang isang babaeng nakaputi. Ang litrato ay kuha sa loob mismo ng bahay. At sa likuran nito ay may sulat na, "Huwag ninyong palitan ang mga nakaupo." Agad nilang iniwan ang bahay, Buspaw. Hindi na sila bumalik. Hanggang ngayon, ayon sa nagkwento sa akin, nakatayo pa rin daw ang lumang bahay at may mga bagong nakatira na roon. Pero may isang bagay na hindi nagbago. Kapag sumasapit ang 2:00 o 3:00 ng madaling araw, may mga kapitbahay pa ring nakakarinig ng mababagal na yabag mula sa ikalawang palapag. At minsan, may nakikita raw silang babaeng nakaupo sa bintana. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, nakatingin lang sa kalsada. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.